Ilan na ang nagpasya na lumipat mula sa Israel simula noong ika-7 ng Oktubre. Isang bagong ulat mula sa Universidad ng Tel Aviv ang nagpapakita na ang record na dami ng pag-alis ng mga tao mula sa Israel ay nagpatuloy ng walang humpay hanggang 2025. Dulo ng tensyong politikal at ekonomikong hirap at matagal na sigalot militar gaya ng ating napag-uusapan. Sinasabi ng mga mananaliksik na ang mga bilang na ito ay hindi pa banta sa katatagan ng Israel. Ngunit kung titingnan sa hinaharap, may lumalaking pag-aalala na ang pag-alis ng mga tao ay lalo pang tataas sa paraang maaring magbanta sa seguridad at ekonomiya ng Israel. Kaya naman, para sa karagdagan impormasyon, ikinadadalak naming tanggapin si Professor Itay Attar, Professor ng Economics sa Kohler School of Management sa Universidad ng Tel Aviv, na sumasama sa atin ngayon mula sa Tel Aviv. Maraming salamat po sa inyong oras. Sa nakaraang 2 taon, nakaranas ang Israel ng pambihira at malaking netong kakulangan sa migrasyon, kung saan mas marami ang umaalis kaysa pumapasok sa bansa. Ikwento niyo pa po sa amin ang tungkol sa mga numerong iyon, ang inyong pananaliksik at kung ano ang namumukod tangi para sa inyo. Salamat sa pag-imbita. Gumagamit kami ng datos mula sa Central Bureau of Statistics sa Israel at lahat ng mamamayang Israeli na umaalis o bumabalik ay nagpapakita ng kanilang pasaporte. Kaya may datos kami mula sa Central Bureau of Statistics. At binibilang namin ang bilang ng mga Israeli na umaalis simula noong 2000 hanggang 2025. At sa totoo lang, ang nakikita namin ay isang napakalaking pagtaas sa bilang ng mga Israeli na umaalis simula noong 2023. Kaya noong 2023, nakita namin ang pagtaas na nagpapatuloy hanggang 2024 at 2025. Talagang nakakatakot ang mga numerong ito. At gusto naming magtaas ng babala at sabihin na kailangan nating tiyakin na hindi tayo umabot sa puntong hindi na tayo makakabalik. Alam natin ang nangyari sa ibang mga bansa tulad ng Venezuela at Iran, at Turkey at Russia na nakaranas ng brain drain at hindi na nakabawi. At kaya naman talagang nababahala kami sa mga numero. Ngunit kung titigil tayo dito gaya ng sinabi mo, kaya pa natin itong makayanan. Pero hindi kami sigurado na dito lang tayo titigil at nababahala kami na baka lumaki pa ang bilang. Ang ipinakita namin na yon ay ang bilang para sa 25. At totoo, nakikita namin na ang bilang ng 25 ay halos kapareho na nakita namin noong 24 at 23. At nang tinignan namin ang datos para sa 23 at 24 at sinubukan naming alamin kung sino ang umaalis, nakita namin na marami mga doktor, ininyero, mga nasa larangan ng teknolohiya at mga akademiko. Ito ay parang pinakamagaling ng Israel. Ang ekonomiya nila ay nakasalalay sa human capital at talino. At ang katotohanan na ang mga taong ito ay nagpasya na maaring ayaw na nilang ituring na tahanan ang Israel. Isa ito malaking banta, maaring isang estratehikong banta sa Israel. Kaya nga naglalabas kami ng at sinusubukang ipaintindi ito sa tao. Hindi kayang mawala ng Israel ang pinakamahuhusay nitong mga tao. Dahil kapag lumampas tayo sa isang punto, baka hindi na tayo makabawi. Ang brain drain na yon ay tiyak na magiging malaking dagok para sa bansa. Pero ito ay nagbabamon ng tanong, anong mga hakbang ang maaaring gawin para mabago ito? Para matiyak na ang mga umalis ay gustong bumalik at kasabay nito ay makahikayat ng aliyah para mahikayat ang mas marami pang gustong lumipat at manirahan sa Israel. Maganda punto ito. At sa katunayan, nakikita natin ang antisemitismo sa buong mundo. At gayunpaman, nagpapasya pa rin ang mga tao na lumipat. At hindi natin nakikita ang pagdami ng bilang ng mga bagong imigrante na pumupunta sa Israel. Ang sitwasyon sa Israel, kung titingnan mo ang nakaraan 3 taon, 4 na taon, alam natin na nagkaroon tayo ng reforma sa hudikatura. Naranasan natin ang nangyari noong Oktubre 7. Nagkaroon ng digmaan. At kahit pagkatapos ng digmaan, may mga bahagi ng lipunan na naglilingkod, sumasali sa hukbo, nagbabayad ng buwis at iba pa. Napag-usapan ninyo kanina na mas malaking pondo ang inilaan para sa mga ultra-orthodox na Hudyo. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming Israeli ang nagpapasyang lumipat sa ibang lugar. At kung gusto nating tigilan ito at kung gusto nating hikayatin ang mga tao na manatili at manirahan sa Israel at palakihin ang kanilang mga anak dito, kailangan natin baguhin ang mga salik na ito. At ang eleksyon na darating sa Oktubre ay isang napakahalagang yugto kung saan makikita natin kung ano ang mangyayari sa Israel. Kung tayo pa rin ay isang liberal na bansa na ang gobyerno ay nagtatrabaho para sa mga mamamayang Israeli at hindi lang para sa ilang bahagi ng lipunan. At ito ang mahalagang punto para sa atin. Para sa atin na makita kung ang trend na nakikita na natin ay titigil at posibleng bumaliktad
o kung ito ay lalo pang lalaki kaysa sa nakikita natin na yon. Professor Itay Atar, live mula sa Tel Aviv. Lubos naming pinahahalagahan ang pagtalakay mo sa mga natuklasan na ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Rundown. Salamat.